Biktima ng mga sindikato ang ilang namamalimos sa lansangan ayon mismo sa DSWD. Kaya may paalala sila sa mga nag-aabot ng tulong ngayong Kapaskuhan. Halos 17,000 naman ang nakausap at nasuri ng kagawaran. At nakatutok si Mark Salazar. May kanya-kanyang kwento ang mga mendicant o pulubi kung bakit sila dinala sa ganitong sitwasyon. Kung bakit mailap ang asenso sa hindi nakapag-aral dahil ipinanganak ka sa magulang na hindi rin nakapag-aral. Ito mismo ang kwento ng magpinsang Aita na sina alias Butay at alias Jakar. Mula sa Tarlac, sinasamantala nila ang diwa ng pagbibigayan sa Metro Manila para may konti sila sa Pasko. Namamas ko lang po sa tuwing December lang po pagkatapos po, wala na po. Ganyan paano lang. kayo nakapunta rito, nakarating? Namamasahe po ng konti lang po. May konti lang po pera, namamasahe lang po. Wala raw hanap buhay para sa kanila sa Tarlac. Namumuso po, yung puso ng saging, ibibinti lang po, gano'n po. Wala po ang trabaho. Minsan po may bumibili po sa amin, kaso lang mura. Isang araw po, mga 100 lang po. Minsan po, hindi po makakakain. Ilan mo anak mo? 2 po. Hindi sila nag-aaral, walang pera. Oo po, wala po. Pero sabi ng 10 taong gulang na si Jakar, ganun din naman ang hirap nila dito sa Metro Manila. Gusto ko na po kami. Magutom ka lang dito. Sabi ng DSWD, marami na raw silang IPs o indigenous people na na-reach out simula lang nitong December 12. Mga Aita mula Central Luzon at mga Badjao mula Mindanao. Pero naniniwala rin ang DSWD na ang ibang IP sa lansangan ay biktima ng mga sindikatong nagpepuwersa sa kanilang mamalimos, kapalit ng pagkain at tulugan. Dito sa mga grupo na ito, we're working with the law enforcement agencies. Kasi pag meron tayong mga information na nakakalap, ipinoprovide natin sa ating mga law enforcement agencies so that they could do the necessary investigation, masundan nila, matrack nila yung mga grupo na yan, and mahuli at makasuhan. Pero sa Atimonan, Quezon, mga namamalimos ang hinuli dahil daw sa paglabag sa anti-mendicancy law o pamamalimos. Dinala mga batang pulubi sa barangay para doon balaang huwag nang uulit. May mga sumang-ayon pero meron ding bumatikos sa social media sa ginawang hulihan. Sa Metro Manila, simula December 12 sa pag-iikot ng Oplan Pag-abot sa Gipulubi ng DSWD, halos 17,000 pulubi ang kinausap at inases. Walang kasamang arestuhan. Mahigit 9,000 raw ang na-reintegrate o naibalik sa kanilang komunidad ng may suporta sa pagsisimula. Sa ibang walang babalik ang komunidad, pansamantala silang inaaruga sa mga shelters ng DSWD. Pag dinala namin sila sa processing center, meron tayong walang gutom kitchen din. Pwede tayong mag-provide ng hot meal sa kanila. There's also shelter sa ating processing center. So, makakapagligo sila, mabibihisan sila na maayos, makakatulog sila ng mas himbing at mas safe. Pwede niyong picturean kung at saan yung location nila and then send it to our Facebook page. And immediately, our Pag-abot team will reach out to them. Sa mga na-reach out na pulubi pero pinili pa rin ang buhay pamamalimos, sa pangkalahatang mamamayan ang pakiusap ng DSWD. Huwag natin silang bibigyan ng limos. Kasi kapag binibigyan natin sila ng limos, lalo silang mananatili doon sa mga lansangan and lalo silang masasubject sa various risks and hazards. Pero nauunawaan din ng DSWD ang ugali na mag-abot ng tulong kahit konti. Lalo na kung nakikita mo namang hindi na makakapag-intay ang gutom na nakikita mo sa iyong harapan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.